bakit? Hindi ko na kaya. Nahihilo ka ba? Yung kahihiyan. Anong gagawin ko? Para siyang kanta na paulit-ulit na nagpe-play sa utak ko. Suka, himatay, buhat. Paulit-ulit na lang. Kalimutan mo na lang kasi yun. Paano nga? Pinakita ko yung 3 main signs of weakness sa isang anatomy dissection lab. Nawala tuloy yung poise ko sa nangyari kanina. Nakakahiya. Gusto mo ba na turuan kita? Nang ano? Kung paano mo agad may re-reset ang utak mo? Paano? Ganito. Ano yan? Wala lang sa'yo? Oo, wala lang. Talaga? Oo. O ano? Nakatulong bang ma-reset ang utak mo? Bastos. Bastos ka. Ano yun? Ang sabi ko ano yun? Hindi mo ba alam o naniniguro ka lang? Huwag mo nang uulitin yun. Di nakakatawa. Kaya nga sabi ko, wag mo akong seryosohin. Dahil sa oras na ginawa mo yon, magiging boring at pathetic na ang lahat. Eugene! Ano ba, Unje? Huwag na huwag kang magpapa-apekto sa buhay ng ibang tao. Maguguluhan ka lang. Pasok. Oh, gabi na. Bakit hindi ka pa umuwi? Tapos na ako. Pauwi na rin ako. Pumunta ka ba sa office ko kanina? Oo. Iniwan ko sa table mo yung explanation ng committee sa budget cuts. Wala ka nang ibang ginawa doon? Oo. Wala na. Yun lang. Magandang araw sa'yo. Sige na, sagutin mo na yan. Okay. Hello? Oo, ako to. May nakita kayo? May email ka? Teka lang. Master Kim, O bakit? anong problema? Nasaktan ka ba? Wala. Okay lang ako. Wala ito.
ng isang buwan, magte-training ang mga nurses na to dito sa Doldam Hospital. Welcome, sophomore, sa Gosan College of Nursing! Welcome! Ako nga pala si Omyong Shim, ang head nurse. Wow! Nag-practice ba kayo? Sabay-sabay kayong bumate ah. Ang galing naman! Maraming natatanggap na trauma patients ang ospital na ito. Kumuha kayo ng experience hanggat kaya nyo. Makakatulong yun sa future nyo bilang nurses. Sila Nurse at Nurse Juna ang bahala sa inyo. Sila ang magiging mentors nyo. Pag-iigihan mo namin! Good luck sa inyo. Salamat po. Okay, hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. Sa ER, sa ICU, General Ward, at pati na rin sa outpatient office. Yung ER team may iiwan dito. Yung iba sumama sa akin. Tara! Mga nursing trainee siguro sila. Tama ka. Galing sila sa College of Nursing at magte-train sila dito. Ah, talaga? Wala pa tayong mga pasyente kaya umikot-ikot muna kayo sa ER para maging pamilyar kayo. Yung bed numbers at iba pa. Siguraduhin yung hindi kayo nakakasagabal. Okay ba? Yes, Nurse Ju. Sandali lang. Dok, ano nangyayari dito? Ibinigay ko na kasi yung isang bakanting opisina kay Dr. Simiejin. Kaya nga ngayon, magsishare tayo dito sa opisinang to. Bakit? May problema ba? Wala namang problema. GS surgeon siguro si Dr. So kaya nandito siya. Eh ako, bakit ako nandito? CS doctor ako. Ang sabi mo noon, hindi ka papatalo. Ito na ngayon ang pagkakataon mong gawin yon. Pwede mong sabihin sa kanila na ayaw mo rito. O mag-quit ka na lang. Okay lang, Doc. Dito na lang ako. Teka, ibili nyo nga ako ng coffee. Isang Amerikano. Tapos, lagyan mo na rin ng asukal. 2 kutsarita. Teka, ako nang bibili. Alam mo ba kung anong pinakaayaw ni President Pak? Ano? Ayaw niyang malaman na may nagliligawan ng mga doktor. Ano pong ibig niyong sabihin? Ano pa bang ibig sabihin nun? Eh di mag-iingat kayo. Dr. Yun, Yes, Nurse Pak. ano? Nurse may kailangan ka ba, Nurse Meron kasi tayong kapapasok lang na asthma patient. Nandun sa bed 3. Talaga? Sige po. Sige, okay. Titingnan ko siya. Eto. Gusto niyo ba? Talaga? Ito? Akin na lang? Ay, oo naman! Gusto ko! Thank you, ha? Okay. Talaga lang, Nurse Ang hina mo talaga po-make up. Bakit nandyan ka pa? Sa bed 3. Andyan na. Ay, anak ng 7 kuba! Nurse O, muntik na ako atakin sa puso dahil sa'yo. Mukhang good mood ka yata ngayon. Wala lang. Maganda lang ang araw. Good morning. Feeling new every morning. Nag-aaral ka ba ng English? Maagang lumubog ang araw at mahaba ang gabi.
Wala man lang akong kasama sa bahay. Malungkot talaga mag-isa. Wala makausap. Kaya nga, nagpunta ako sa downtown at nag-enroll ako sa English class. Okay. Para saan nga pala yung binili mo? Ha? Anong sinasabi mo? Sa President's Office. Hinanda ko talaga yan para sa inyo, sir. Bumili ako ng coffee machine. Binili na rin kita ng chair at table. Yung gusto nyo. Tapos, Ano naman yun? eto ba? Sir, regalo ko to para sa inyo. Ngayong nandito na kayo sa Doldam Hospital, sigurado, marami kayong stress sa pagdadaanan. Kaya binili ko to para ma-relax kayo. Okay, makakalis ka na. Po? Sige. May pagkaduwag ka talaga, no, Manager Jiang? O sadyang hindi ka talaga natututo? 3 years ago, ganyan ka rin kay Dr. Song. Ngayon, inuulit mo na naman. Ibang-iba naman siya kay Dr. Song. Tingnan mo, isa lang siyang department head. Siya naman, president ng Doldam. Ano naman ngayon? Gusto mo lang kunin ang loob niya. Dahil lang totoo niyan, gusto mo talaga ma-promote ka. Ang sakit nun di ko to ginagawa para sa sarili ko lang. Ginagawa ko naman ang lahat ng to para sa kinabukasan ng Doldam. Para sa Doldam Hospital. Sinong niloko mo? Nurse, di mo siya pwedeng baliwalain. Baka mapag-iwanan ka ng mga kasamahan natin. Mas gugustuhin ko pang hindi ma-promote kaysa tawaging oportunista. Hindi ako nagmamadali. Ayos lang ako. At least may peace of mind naman ako. Sige, aminin ko. Binigyan nila ako ng increase. 5% sa sahod at may extra pay. Oo, ako na! Pero pinaghirapan ko ang lahat ng to. Huwag ka na mag-alala pa, Nurse O. Kayang-kaya ko naman paikutin ang president sa mga kamay ko. Yes, hello? President Pak? Kailan ka kaya magbabago? Okay. Ngayon na ba? Lobat na ako. I-charge ko lang to. Iba naman to ngayon. Hindi ako makahinga. Tapusin mo na yan kagad. Apo. Pakicheck na lang yung bed tray. Sige po, Nurse O. Pagod na ako. Hindi ka ba nakatulog kagabi? Nurse O, ba't nandito ka pa? Di ka pupunta? Pupunta saan? Nag-message sila para sa weekly meeting. Wala ka bang natanggap? Itatanong ko kay Manager Jiang. Mauna ka na lang doon. O, sige. Admin office. Oh, Nurse O. Si Manager Jiang? Teka, nasa weekly meeting siya ngayon. May problema ba? Ganun ba? Wala naman. Okay lang dito. Sige, tatawagan ko na lang siya. Pasensya na. Late na ba ako sa meeting? Okay lang, maupo ka. Dr. So, dito ka naman po. Ito na yung pinabili mong coffee. Okay, salamat. Bayaran mo na lang ako ng 25 mamaya. Nagpapabili ka ng coffee nang wala kang binibigay na pera? Hindi sa ganon. Yung mga CS surgeons, ayaw nga nilang umalis yung juniors nila.
Tapos tayo, na ER doctors ni hindi nga tayo humihingi ng kape. Mali yata na gamitin mo ang authority mo para sa pansarili mong kapakanan. Hindi, nagkakamali kayo. Okay. Sa tingin ko, nandito na lahat. Pwede na ba tayo mag-umpisa? Nasaan yung head on surgery? Dumaan ako sa opisina niya kanina bago ako pumunta rito. Master Kim? Master Kim? So ang ibig sabihin, wala pa siya rito. Opo. Pero first time na nangyari to. At kahit tawag, wala kami natatanggap. Okay, umpisa na natin. I'm sorry, pero wala pa rito ang head nurse natin. Ganito kasi, Mula ngayon, lahat lang nang nandito ang pupunta sa weekly meeting. Ha? Magmi-meeting tayo, pero hindi kasama ang head nurse ng ospital? Lahat ng kailangan niya malaman. Si Manager Jiang na ang bahala magsabi sa kanya. Siya nga pala, si Dr. Cha. Bakit wala siya rito? Ita-transfer na siya sa ibang ospital. Oh, talaga? Saan siya ita-transfer? Bakit? Anong dahilan? Meron kasi nangyari. Yun lang muna ang masasabi ko sa ngayon. Ganun lang? Ayan. Yan ang bagong business plan ng hospital. Ang Doldam Hospital ay dadaan sa isang radikal na reforma. Una, magbabawas tayo ng emergency trauma surgeries. Ano? Pero bakit ganun? Emergency trauma and injuries ang specialty natin dito. Babaguhin natin ang system at magfo-focus tayo sa outpatients at general surgeries. Pero wala tayong mga ganong pasyente. Simula bukas, yung mga pasyente ng surgery sa Gode, dito na dadalhin. So, Dr. Yang, schedule mo ang treatments kung kailan convenient sa mga pasyente. Yes, sir. Noted. Hindi na advisable na patakbuhin ng isang ospital base lang sa estimates. Sa oras na maging stable ang system, ang plano ko, performance-based ang evaluation system para sa bawat department. Tandaan nyo yan at galingan nyo sa trabaho. Mukhang may AGE siya ayon sa symptoms niya. Mag-set up kayo ng IV. Kailangan niya ma-hydrate. Pagbalik ni Dr. Jung mula sa meeting, ipapakonfirm ko sa kanya yung lab results. Okay, Doc. Noted. Huwag nga kayong humarang dyan. Opo. Nakapag-set up na ba kayo ng IV? Napag-aralan po namin pero di pa nagagawa. Kalimutan niyo na yun. Ano, kaya niyo ba? First time ko lang po sa hands-on training. Pero gusto ko pong subukan. Huwag na lang, baka ma-torture ang pasyente. Okay ka lang? Okay lang ako. Napansin ko lang, parang tense yung trainees natin. First day nila, natural lang nakabahan sila. Naalala ko yung unang araw ko as intern, ang dami kong kapalpakan na ginawa. Wala akong alam noon, kaya wala rin akong magawa. Isa pa, wala rin nagtuturo. Mas okay sana kung may senior na nagturo sa akin noon. Dr. Yun, magkasunod na araw na ako naka-duty. Kulang tayo sa tao at marami ring pasyente. Kaya wala na akong lakas na turuan pa sila. Gagamitin ko na lang ang lakas ko sa mga pasyente. Ay, alam ko yun. Ako rin, ganun din. Dr. Yun, alam ko naman ang sinasabi mo. Hayaan niyo na lang kami. Kami na ang bahala sa problema namin, okay? Excuse me. Nurse O, pwede ba tayo mag-usap? Ano? Ililipat nila ako ng ospital? Sino may sabi? Si Dr. Yang ba? Oo. At dun mismo sa meeting, sa harapan ng bagong presidente natin. Wow! Backstabber pala talaga ang lalaking yun. Sabi niya okay lang kumontra tapos sasabihin niya yun. Bakit? May pinag-awayan ba kayong dalawa? Ay, isang mahaba at malungkot na kwento. Iinom ko na lang to. Sojo at 5 jipo lang ang katapat nito.
Talagang ginalit ka niya? Ano nga palang sabi ni Master Kim? Ano ha? Naniwala ba siya sa mga sinabi ni Dr. Yang? Ha? Mukhang malas ka sa araw na to. Kasi wala siya sa meeting. Wala si Master Kim doon? Wala si Master Kim? Wala. Sabi ni Manager Chang hindi pa siya dumarating. Tinawagan ko na rin siya, wala rin eh. Ano kayang nangyari? Ngayon lang nangyari to Siya nga pala. Kailan pa na-injured yung kanang braso niya? Mukhang malala ang lagay eh. Yung pulso niya? Nagsimula yun 3 years ago. Kaya nga, sa tuwing may ooperahan siya, medyo hirap na siya. Pulso? Pero iba yung nakita ko kahapon. Pasok. Oh, Dr. Sowojin. Sorry, pero may gusto sana ako itanong sa'yo in private. Sa akin? Tungkol saan naman? Tungkol sana kay Master Kim. Hindi niya ako sinasagot. Nasaan ba siya? Bakit kaya ayaw niya ako sagutin? Sandali lang, saan ka pupunta? Teka, Nurso! Nurso, sandali lang. Huy! Buti naman nakita tayo. Pupuntahan na sana kita sa opisina mo. Ako na lang ang kausapin mo. Ito ba ang dahilan mo? Kung bakit hindi mo ako sinama sa weekly meeting nyo? Babawasan nyo ang emergency trauma care at isya-shutdown to? Paano na lang yung mga trauma patients? Saan na sila pupunta? Bilang head nurse ng ospital, hindi mo na problema yun. Linggo-linggo. 30 to 40 patients ang dumadating dito na may light at severe injuries. At kalahati sa mga patients na yon nag-aagaw buhay. Sinasabi mo bang hayaan na lang natin silang mamatay? Bakit naman sila mamamatay? Napakaraming trauma centers ang ipinatayo ng gobyerno na. Oo, pero 50 minuto pa ang layo na susunod na trauma center. Aabutin sila ng 2 to 3 hours bago makarating doon dahil sa traffic. Siguro hindi lingid sa'yo kung gaano kalaki ang nawala sa ospital nitong nakaraang 3 taon. At kung magpapatuloy ito, maaari kayong ipasara sa loob lang ng ilang buwan. Alam mo ba yun, Nurse O? Ginagawa ko na nga ang lahat para isalba ang ospital sa pagkalugi tapos ganito ka sa akin? Ang kapal naman ng mukha mo magsalita sa akin ng kung ano-ano. President Pak, teka! Please lang, relax lang. Kung ganun, isaran nyo na lang ang ospital. Nurse O, ano ba? Sumusobra ka na. Alam mo ba kung ano ang golden hour? Ito yung oras kung kailan kumakapit ang trauma patients sa huling pag-asa nila. Dahil ba-bankrupt na kami at wala silang pera, pababayaan na lang natin sila. Kung ganun pala, bakit kailangan mo pang i-restructure ang system natin? Isaran nyo na lang to! Nurse O! Kung ang mga doktor at ang mga staff dito mas pinahahalaga ng pera kaysa sa tao, wala na tayong dapat pag-usapan. Isaran nyo na lang to. President Pak. President Pak! Wow! Ang tapang pala ng headers niyo dito, no? Mukhang hindi uso dito yung seniority at saka hierarchy.
Di ako makapaniwalang sinigawan niya ang presidente. Wow. Ganon kasi kami dito sa Doldam. Wala kaming seniority, wala ring hierarchy. Pero may respeto kami sa isa't isa. Tama at bukod pa dyan, masyado kayong sentimental. Tingin niyo, paano kayo makakasurvive? Halos lahat ng tao naniniwalang mas mahalaga ang pera. Kahit ang respeto at pagiging makatao, pwede mo na ring bilhin basta't tama ang presyo nito. Pero meron lang isang lugar na hindi umaayon sa takbo ng mundo. At ito ba yung lugar na sinasabi mo? Tama ka dyan. Dahil kung hindi, wala na kami rito. Ganito kami sa Doldam. Nerso! Pasensya na kayo. Alam nyo kasi si Nurse O, maawain talaga siya sa mga pasyenteng pumapasok. Sinasabi mong wala kaming pakialam sa mga pasyente? Na masasamang tao kami? Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Manager Jiang, mamili ka na. Hindi makakatulong sa'yo kung namamangka ka sa 2 ilog. Baka mapahama ka pa niyan. Hindi mo kami maloloko. Hindi mo man lang ba ako babatiin? Ano? Nasa meeting ka rin kanina, di ba? So alam mong ililipat na nila ako. O tapos, hahayaan mo lang sila. Hindi. Manigas sila. Uso naman ang lumalaban ngayon. Lalaban ako kung kailangan. Hindi ako papatalo sa kanila. Pwera na lang kung pabalikin ako sa Gode. Buti naman. Ano yan? Bakit? Hoy, Dr. So, ano ba? Hindi mo ba ako naririnig, ha? O ba, hindi mo ba talaga ako papansinin? Hoy! Paano kung pansinin kita? Pwede ba natin ituloy yung kahapon? Ano yun? Oh. Ay, grabe. Yung nag-iisa mong colleague, free-name up na isang senior sa kanya. Pagkatapos binabackstab ako. Grabe, Tapos ngayon gusto niya akong i-kick out dito. Bakit nabubulol ka? Nabubulol? Oo, paulit-ulit ka. Nagbabuffer ka kaya? Kasi nga galit ako. Ang yabang ng Yang Hojo na yun, kala mo kung sino siya. At ikaw, sabi mo magkaibigan tayo pero hindi mo man lang ako pinagtanggol. Wala lang. Parang wala lang sa'yo. Okay lang sa'yo yung ginawa niya? O, tapos ka na. Narinig na kita. Ay talaga, may sinasabi pala ako. Isang colleague lang naman ako na kasabay mong pumasok dito. Wala akong karapatang makialam. Alam ko nararamdaman mo. Teka, bakit ba lagi kang ganyan sa akin? Alam mo, sinusubukan kong sabihin sa'yo na okay lang. Yun nangyari. Gusto ko malaman mong ayos lang sa akin yun. Sinadya ko talaga yun. Sinusubukan ko na huwag na tayong umabot sa point na ma-awkward tayo sa isa't isa. Okay lang. Di naman ako na-awkward. Anyway, hindi mo ba nakikita ang ginagawa ko ang lahat? Eh di wag mong gawin kung ayaw mo. Uulitin ko, alam ko ang gusto mong sabihin. Ano yan? Tungkol sa carpal tunnel syndrome? Bakit? Masakit ba ang pulso mo? Hindi ako. Pasyente mo? Kung pasyente, problema na ng OS to. Kung ganun, sino? Hindi ikaw o isang pasyente. Eh, sino nga? Si Master Kim. Si Master Kim? CTS ka mo? Si Master Kim? Oo. Yun ang sabi nila. Matagal mo na bang alam, Dr. Be? Hindi naman, kailan lang. Lumapit na siya sa akin bago pa kayo dumating dito sa Doldam. Pinakita niya yung stiff wrist niya, kaya ako yun nalaman. Ano naman ang naging cause? 3 years ago, na-injured niya to.
Pero na-stress na to masyado. Oopera na to dapat. Pero palagi niya kinakancel dahil sa mga pasyente. Alam na ba ni Dr. Nam at Nurse O ito? Hindi. Sasabihan daw ako ni Master Kim kapag oopera na siya. Wala pa kaming pinagsabihan. Yun bang CTS patients nakakaramdam ng sakit o pamamanhid sa siko nila? Sa CTS patients, hindi. Nung isang linggo, pinuntahan niya ako dahil nanigas ang wrist niya. Pina-MRI ko siya, baka may herniated cervical disc, pero negative naman. Ah, okay. Teka lang, tinanong mo na ako dyan kanina. Bakit tinatanong mo ulit? Bakit? May gumugulo ba sa isip mo? Yun ba yun? Ano nga? Tsaka na lang. Hindi pa ako sigurado eh. Ito. Listahan niya ng mga VIP patients ni President Park na darating bukas. Gawa mo sila ng schedule base sa numbers na sinulat ko sa tabi ng pangalan. Darating din pala yung 4 na residents ng main hospital. Paki-assist sila. Pakainin mo sila pagkatapos, dalhin mo sila sa dorms nila. Mga pinili yan ni President Park base sa performance nila sa OR. Okay? Tanong ko lang, lahat ba tong nandito pasyente ni President Park? Pwede ko naman hawakan yung ibang simpleng kaso. Sandali, nga pala. Naalala ko lang yung ginawang gulo ng loan shark mo. Siguraduhin mo lang na hindi na mauulit yung ganong eksena. Dahil kung mangyayari ulit yun, habang nandito ang mga pasyente ni President Park, asahan mo na mawawalan ka ng trabaho. Narinig kaya niya tayo? Kung narinig niya tayo, sigurado magtatanong agad sa atin yun. Pwede ba sa atin-atin na lang to? Walang ibang dapat makaalam ng sakit ni Master Kim. Teka, hindi naman ganun kasama ang CTS. 3 weeks lang after operation, gagaling na siya. Kahit na. Sa atin na lang ito, okay? Agree ako dyan. Dapat itago muna natin to. Okay? Okay. Okay. Uminom tayo. Cheers! 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 Mula sa aking puso, gusto kitang batiin sa muli mong pagbabalik dito, Chairman Do. Tigilan mo nga ako. Sigurado ako, tuwang-tuwa ka nung nawala ako. Sino naman ang nagsabi niyan sa'yo? Kung alam niyo lang kung gaano katagal ko kayong hinintay na makabalik kayo sa pwesto. Kung totoong sinasabi mo, bakit hindi mo ako dinalaw? Ano? Ha? Ay, naku, sorry sir. Patawarin niyo po ako. Gusto ko sanang pumunta sa mismong araw ng inauguration niyo. Kaya lang inappoint nila ako bilang center head kahit wala akong masyadong alam. Anyway, patawarin niyo ako. Akin na, lalagyan ko po yan. Sasamahan kita kahit saan. Asahan mo yan. Okay, para kay Chairman, cheers! 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 Siya nga pala. Kumusta na si President Park? Ano nang balita sa kanya? Hindi maganda. Binibigyan niya ako ng sakit ng ulo. Ano bang bago? Hindi ko nga maintindihan kung bakit nag-volunteer siyang maging president ng Doldam. Siya nga pala. Kailan mo ba i-announce sa public ang construction ng Mirai Hospital? Dahil sa sinabi mo, sinabihan ko yung asawa ko na bumili ng properties doon. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Nakarating na rin ang balita sa mga realtors. Ang nangyari tuloy, ayun, tumaas ang value ng lupa. 30% agad ang itinaas nito. At least kumita ka na. Tumubo na ng 30% ang lupa mo. Hindi naman ako nag-invest para kumita lang ng 30%. Parang hindi niyo ako kilala. Tama ka. Anyway, ituloy mo na ang business plans mo sa lalong madaling panahon. Oo nga, tama siya. Kaya umaasa kaming lahat sa'yo. Wala kayong dapat ipag-alala. Ginawa niyo naman ang lahat para makabalik ako sa pwesto. Kaya ako naman ang tutulong. Huwag kayong mag-alala. Tuloy-tuloy na ang plano ko. Kung si President So ang in charge,
Malamang burado ng Doldam Hospital sa mapa at nag-uumpisa na ang construction. Ano? Ako? Anong sabi mo? Ha? Gusto mo ikaw na lang? Interesado ka? Bakit naman hindi? Oo naman, Chairman. Basta ikaw, pwede. Alam nyo, medyo matigas nga ang ulo ni President Pak. Alam nyo naman na matalino siyang tao pero minsan di niya ginagamit ang utak niya. Ilang beses ko na siyang nakatrabaho sa main hospital. At talaga naman ang tigas ng ulo. Mas matigas pa sa baon ng nyog. Sir, may bisita po kayo. Sorry, late ako. Hello, President Pak! Halika, maupo ka. Dito. Dito tayo. Actually, kang-uumpisa pa lang namin eh. Ay, ang lamig. Ano, mag-taxi na lang tayo papunta Huwag doon? na, di ba sabi nila 40 minutes pa raw kung magkakotse ka? Magbas na lang tayo. Hello, Doyle. Hello, saan ka ba nagpunta? Nag-alala kami. Di mo sinasagot tawag ko. Pasensya na, busy ako. Sige, sasakay na ako. Nandito na yung bus. Nandiyan na ako in 30 to 40 minutes. Ano? Anong bus? Nasaan ka ba ngayon? Mamaya na lang tayo mag-usap. Sorry. Sige. Mauna na kayo. Maraming salamat. Sige. Mag-ingat kayo. Ay, maraming salamat po. Excuse me, Yes? ito ba yung bus na papunta sa Doldam Hospital? Oo, doon nga to. Doon kayo mismo ibababa sa harap ng ospital. O ano, sabi ko sa inyo eh. Salamat po. Salamat po. Si Master Kim ba yun? Ngayon niya lang sinagot yung phone niya. Nasa na raw siya ngayon? Ayaw niya sabihin. Pabalik na raw siya rito. Hintayin na lang natin. Kanina pa nga ako tawag ng tawag, manager. Wala talaga. Traidor ka. Tama ako, duwag ka nga. Ano? Bakit? Ikaw ang traidor, hindi ako. Yan ang tatandaan mo. Ikaw ang traidor, Manager Jiang. Huwag kang patawa dyan. Ang kapal ng mukha mong tawagin akong traidor. Puro ka pasyente. Paano naman kami? Hindi mo na ba kami inisip? Wala ka ba talagang pakialam sa mga kasama mo? Sa lahat ng tao dito? Ano bang pinagsasabi mo? May sinabi ba akong ganun? Nakalimutan mo na ba? Sinabi mo sa presidente na isara na lang tong ospital. Dahil gusto nila ng reforma, babaguhin niya ang sistema ng ospital. Anong gusto mo? Wala akong gagawin? O sige, sabihin na nga natin na nagsara ang Doldam Hospital. Ikaw, Nurse O, si Master Kim at Dr. Nam, madali kayo makakahanap ng trabaho. Dahil palaging kulang ang staff sa mga ospital tulad dito. Siguradong tanggap agad kayo. Eh paano kami? Sabihin mo. Paano ako yung mga tao sa administration at mga cleaning staff? More than 20 na empleyadong hindi doktor at nurse dito sa Doldam Hospital. Alam nyo ba? Yung iba, breadwinner pa ng mga pamilya nila. Ano mangyayari sa kanila? Ano mangyayari kung sakaling magsara ang ospital? Sabihin nyo, wala kaming full-time jobs tulad nyo. Hindi madali sa amin ang maghanap ng trabaho. Ano, gusto mo itong ipasara? Sige, para lahat tayo magutom. Teka lang, exaggerated ka naman yata, Manager Jiang. Hindi naman talaga gusto ni Nurse O na ipasara ang ospital. Dati, ang gusto ko, yung mabuhay na tulad sa inyo, may prinsipyo, yung may magandang buhay, kung saan importante ang kapakanan ng lahat. Alam nyo bang gustong-gusto ko mamuhay na katulad ninyo? Pero alam nyo, kung ako lang talaga ang tatanungin ninyo, hindi to para sa lahat. Hindi tayo pwedeng mamuhay ng ganito lang. Bakit? Dahil madali kami palitan. Ang dami mas qualified kaysa sa amin. Hindi lang tungkol sa akin to. Kahit sino, pwedeng pumunta dito at palitan ako sa pwesto ko ngayon. Ganon din sa iba. Kaya nga, kahit nasabihin mo may pagkaduwag ako, ngumingiti na lang ako. Wala na rin ako magawa kundi ang sumuko kahit na tinawag mo ako traidor.
Kailangan ko mabuhay. Kailangan namin kumita para mabuhay. Magsalita ka, Nurse O. Ngayon mo sabihin na isara na lang ang ospital. Manager Jiang, sir, sandali. Ay, masyado naman siyang sensitive. Alam naman niyang galit ka lang nung oras na yun, kaya mo nasabi yun. Water. Tubig, please. Sige po. Uminom muna kayo. Okay lang kayo, sir? Okay lang. Teka. Sir! Okay ka lang? Oo. Dito. Ano sa tingin mo? Sinabi ko lang naman ang gusto kong sabihin sa kanya. Oh? Ay, ang tanga-tanga ko naman. Ah! Ah! Ang sakit-sakit dito. Bakit ko siya sinigawan? Ah! Magsalita ka, Nurse O. Ngayon mo sabihin na isara na lang ang ospital. Nurse Oh, nag-i-snow na. talaga ba? Nag-i-snow, oh. Oo nga, ang ganda. Ay. Ang ganda talaga. Ayan ang picture. Oh, sige pa. May snow. Wow! Gusto ko ng mainit na ramen, tapos sasabayan ko ng 3 bote ng soju. Ako naman, gusto ko ng isang hot bath ngayong gabi. Pagkatapos, matutulog na ako. Pwes, sana lang wala munang traffic accident ngayon. Sige, kayo na lang. Dito na lang ako. Ingat kayo. Huwag kayong uminom ha. Baka bigla tayong magkaroon ng emergency. Okay? O di ba tama naman yung weather forecast nila? Sinabi ko naman sa'yo mag-i-snow ngayon. Bumili kaya ako ng payo. Hello, honey. Pasensya na ha. Napasarap kasi ang kwentuhan namin ni Mami eh. Sorry. Si yung sick, kumain na ba? Mabuti naman. Alam mo, nagsisimula na mag-snow. Siguro wag muna natin siyang palabasin bukas ng bahay. Mag-isip kayo ng magandang lugar. Oo, sige. O ano, snow fight tayo? Mag-skiing na lang tayo. Pwede ba? Oo naman. Oh! Alis! Tulungan niyo ako! Tabi!
Carpal tunnel syndrome? Oo. Nagkakaproblema na siguro ang wrist ni Master Kim. Kaya nga wala siya dito ngayon. Kailangan niya maoperahan agad, ha? Sa oras na mangyari yun, hindi siya makakapasok ng 3 hanggang 4 na linggo. Okay. Oo. 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 Noted, sir. Pag-aaralan ko yung schedule tapos i-update ko na lang kayo. Bye. Bakit nandito ka? Nandun silang lahat sa loob, ah. Kailangan ko nang bumalik sa ospital. May trabaho pa ako. Bakit ba kasi ang sipag-sipag mo, ha? Mag-relax ka naman ng konti at mag-good time. Hayaan mo muna yung mga minions mo. Isa pa, baka ma-stress sa mga tao mo, ha? Kung babalik kasi ako sa loob, masisira lang ang mood nila doon. Kaya ikaw nang bahala. Pakisabi na lang sa kanilang nauna na ako. President Pak, ang isang tao, dapat marunong sumabay sa agos ng tubig. Dapat alam natin kung nasa ng alon. Kaya nga, wag mong aksayahin ang lakas mo. Gusto mo ba ng position ko, Dr. Song? Makinig ka, President Pak. Hindi ako ambisyosong tao na tulad mo. Ang motto ko sa buhay, slowly but surely. Okay lang sa akin na magtagal ako basta sumusunod ako sa mainstream at hindi kung kani-kanino. Alam mo ba? Ni ayoko ang matanaw ang direksyon kung nasaan ang doldam. Kaya pakiusap, wag na wag mo kong idamay sa mga plano mo dyan. Sundin mo na lang kung anong utos ni Chairman Do. Mauna na ako. Matuto kang yumuko kung kinakailangan. Kung hindi, walang mangyayari. Antigas talaga ng taong yun. Bakit nga ba ako nandito ngayon sa labas? Dr. Song, nasan ka? Nandito na ako! Pak Min-guk, ano bang nasa isip mo ngayon? Doldum Hospital's ER, hello. Master Kim? Oh, bakit kayo bumalik dito? Siyempre, hindi ka namin pababayaan mag-isa. Sabi niya, hindi kami loyal sa ospital kung hahayaan ka namin dito. Tapos hinila niya ako sa kwelyo papasok dito. Ayun. Hindi nyo naman kailangan gawin yan. Alam nyo kasi, dito, nakasanayan na naming magstay pag may ulan at snow. Lahat kayo ginagawa yon? Oo, madalas. Unless meron silang ibang gagawin. At sino naman ang gumawa ng rule na yon? Si Master Kim ba? Actually, siya yung unang gumawa nito. Tapos, ginaya na lang naming lahat. Ay, ayoko nang ganun. Nag-OT kayo ng libre? Oo. May gagawa ba nito kung pipilitin sila? Hindi nga nila gagawin kahit may bayad. Uso kasi ang life and work balance. Ako naman, mas gusto kong umuwi sa bahay. Oo. Narinig mo? Nakakapagod, di ba? 3 taong ko na rin ginagawa to. Kahit papano, kinaya ko naman. Hindi ka nagsisisi? Nagsisisi? Yun lang siguro dahil hindi ko nakakasama ang asawa at anak ko.
Pero sa totoo lang, mas madali pang i-handle ang pasyente minsan. Paano naman nangyari yun? Basta, yung pagstay ko rito, nakatulong siguro yun. Dahil nandito tayong lahat ngayon, o-order ako ng jokbal, fried chicken at makgoksu? Sige, pwede. Nagugutom na rin ako. Kumain muna tayo. Okay, o-order na ako ha. Sawajin ng GS Department. May isang bus na nahulog sa highway. Mismong si Master Kim ang tumawag sa akin. Yung lugar kung saan nangyari ang aksidente. 10 minutes lang ang layo nun dito. Ang totoo niyan, kasama rin si Master Kim sa nahulog na bus. Ano? Ano sabi mo? Si Master Kim kasama sa naaksidente? Kumusta siya? Okay lang daw ba siya? Ligtas ba? Nasugatan ba siya? Teka lang. Oo, Master Kim. Nandito na kaming lahat. Okay, sandali lang. Hello. Si Master Kim to. Hello, Master Kim. Ano ba nangyari sa inyo? Ang sabi nahulog daw ang bus nyo? Ano naman ang ginagawa mo sa bus na yan? Kumusta ka? Status? Anong status mo dyan? Sino-sinong nasa ospital ngayon? Halos lahat. EM, GS, CS, pati nurses. Naka-standby lang kaming lahat dito ngayon. Salamat. Ano bang sitwasyon dyan? Kasama ang bus driver. Meron akong nakikitang 12 tao na sugatan dito. Anong gagawin natin? Sojin, Chaunje, Yes, Po. Master Kim. kayong dalawa. Pumunta kayo rito, sa accident site. Bilisan nyo saan ang dalawa. Huwag niyong kalimutan na magdala ng emergency health kits. Yes, Master Kim. Okay, kukuha ko kayo ng health kit. Yung susi, kita tayo sa labas. O sige. Meron ditong isang buntis. Hindi maganda ang lagay niya. Maganda na kayo. Pero wala tayong obigaini at... Ano ba? Tumawag tayo sa may pinakamalapit na OB-GYN. Nurse Om, tumawag ka sa Department of Gynecology sa Jungil at Jungan Hospital. Para din sigurado, i-ready nyo na rin yung NICU para sa bata. Apo, Nurse O. Dr. Jung, Yes, Master Kim. makinig ka. Sa oras na to, ikaw na munang in charge sa Doldam Trauma Center. Ha? Ano? Ako? Kaya mo yan. Sige po, Master. Huwag kayong mag-alala. Okay. Habang nag-uusap tayo, may nakikita akong 2 pasyente na may severe trauma. Yes, Master Kim. Ihanda ko na po lahat ng kakailanganin natin. Okay. Narinig niyo naman siya. Opo. May darating na 12 patients daw dito mamaya. Isa doon buntis. At confirmed na 3 trauma patients. Kaya i-ready ang kama malapit sa pinto. Maglagay na kayo ng warm saline, elastic bandage at dressing sets. Kilos na! Yes, Doc. At isa pa, Dr. Nam. Alam ko na. Ipapahanda ko na yung OR natin. Nurse Om, pakitawagan mo nga si Dr. Shim sa cellphone niya. Yes, Doc. Hello, si Nurse Omto ng Doldam's Emergency Room. Master Kim, kumusta na po ang lagay nyo ngayon? Nasaktan po ba kayo? Master Kim! Okay lang. Pag dumating na yung ambulansya, ako na munang bahala rito. Pupunta na lang ako sa ospital pag okay na rito. Naintindihan niyo ba? Opo. Okay, magkita na lang tayo rito.
Anong nangyayari? Ewan ko po. May bus po na nahulog. Ay, ang traffic naman. Mauna na ako. Ano? Hoy! Ujin, balik! Hoy! Ay! Kailangan to ng maraming dressing sets. Apa! Okay lang kayo? Bilis! Unahin niyo yung bus driver! Dito! Sabay-sabay! 1, 2, 3! Kailangan ko sa kayo dito! Ingat! Paramedic! Paramedic! Ako si Master Kim ng Doldam Hospital. Pahingi ng kumot at isang backboard. Bilisan nyo, may buntis dito na kailangan ng magamot. Sige po, gagawa kami ng butas niyan para madaanan nyo. Okay. Kailangan ko ng martilyo! Dadas at kumot! Sir, bawal kayo dito. Doktor ako. President ako ng Doldam. Debrief mo ako sa mga pasyente. Nakakuha lang namin sa driver. Sinisimulan na rin namin i-rescue yung mga biktima. Sa loob ng bus, merong isang doktor. Siya yung nagsabi kung sino dapat naming unahin. Isang doktor? Opo. Oh, ako to. President, may nahulog na bus malapit dito sa Doldam Hospital. Oh, nandito ako sa accident site. President pa, kasi nandiyan si Master Kim sa bus. Teka, doktor po ba kayo? Oh, isa akong doktor kaya wala kang dapat ipag-alala. Dok, yung baby ko. Tulungan mo ang baby ko. Oh, huwag kang mag-alala. Huwag ka na masyado magsalita. Gamitin mong lakas mo mamaya. Dok, ang baby ko. Ang baby ko. Ang baby ko. Ma'am? Ma'am, gising ka. Ma'am, gumising ka. Gising! Master Kim! Masama ang lagay nito! Ujin to! Nasaan na kayo? Papunta na po dyan! Bilisan nyo! Bilisan nyo! Yes, Master Kim! Tumigil lang ang heartbeat niya! Nasaan na ba yung cutters? Na-cardiac arrest na yung buntis! President Pak? Ang akala ko nakatakas na ako. President Pak? Ang buong akala ko, natakasan ko na ito ng tuluyan.
Nandito na po ako, Master Kim. Pero mukhang hindi ganun. Hindi pa rin ako nakakatakas sa lahat ng ito. Hindi pa. 사랑해요 지금 내가 고백하고 싶은 말 소리라도 내면 들킬 것 같아 혼자 하는 그 말 내가 사는 동안 한 번은 돌아봐 줄까요 오직 그대뿐인 날 기억해요 단 한 번도 못한 말 Mamamatay silang dalawa kung ganoon. May natanggap kaming tawag na may rape victim daw. Dr. Yun, nandiyan ka ba? Hulaan mo. Ano bang gusto ko? Dr. Yun! Itaas niyo na yung boss! Pwede nga siyang mag-cardiac arrest kung gagalawin natin siya! Nakita mong buhay sila pareho. Ililigtas ko sila! Ililigtas ko sila. Naintindihan mo? Master Kim, okay ka lang, di ba? Sponge stick. Ikaw ang mag-oopera kahit ganyan ang lagay mo. Master Kim,